Good day everyone. Today meron na naman tayong bagong flashlight na ire-review. Ito yung pinaka-latest model ni Nikron. This is the Nikron B70 Max. So guys, ito na nga pala yung pinakabagong flashlight ni Nikron. This is the B70 Max. Ito yung kanyang model. And meron nga pala tong maximum output na 3,500 lumens, So okay na for EDC. Malakas na talaga to, At the same time, yung flashlight nga palang to is twist. Ayan, as you can see, naka-twist siya, Or katulad nitong nasa picture. At yung pinaka nagustuhan ko rito, meron siyang 5 colors. Mamaya, ipapaliwanag ko yan. At naka 21700 lithium ion battery na rin siya, Naka-balance talaga yung battery type sa output ng flashlight. And magnetic na rin yung kanyang tail cap. So dito sa bandang likuran, halos makikita na natin lahat ng details ng flashlight. Tulad ng yung sinabi ko kanina. Ito yung kanyang twist head. Ayan, pwede siyang i-twist. And then meron siyang 4 modes sa kanyang white light, pero actually 5 to pati yung eco mode, And ito naman yung 5 colors na nagustuhan ko sa kanya. So ipapaliwanag ko, Meron siyang white light yung front. So meron din siyang red light. And then meron din siyang green light, At the same time yung kanyang blue light. At syempre yung UV light. Ayan yung 5 color niya guys na mapapakinabangan talaga natin, Sa charging port naman, type C siya, And dito naka-indicate din yung magnetic tail cap niya. So sa emitter naman, sinikreto nila kung anong klaseng LED ba yung ginamit dito. Basta ayan lang yung nakalagay, high power LED, at meron siyang 50,000 hours of lifespan. So katulad siya ng mga branded na LED talaga, Sinikreto nga lang. And yung smart button niya, ito naman, 40% pataas green, 40% to 20 yellow, at 20% below red. Ayan na siya guys. So kailangan na natin siyang i-charge nun. At meron na din siyang added na clip in case na gusto nyong isabit sa sinturon nyo or sa bag nyo, At dito naman yung strong aluminum body niya or yung hard anodizing, yung type 3 na tinatawag, And dito sa ibabang part naman, makikita natin yung output level niya. So yung turbo mode niya, 3,500 lumens. 2 hours lang yung runtime niya. So okay na yun, 2 hours, And dito naman sa high mode, 1,650 lumens and kaya niya ng 4 hours. So yung medium niya, 500 lumens, 8 hours. 100 lumens yung sa low, 15 hours. And yung 1 lumen niya is moonlight mode, 360 hours. Then dito naman yung RGB niya, So mapapansin natin, ayan, tignan nyo na lang kung ilang hours siya. And ipapakita ko mamaya kung paano natin ma-access yung mga mode na yan. So dito, intensity niya 10,000 CD, and then 200 meters maximum distance, IP65, and drop resistant naman 1 meter. So kung meron kayong concern regarding sa product or sa warranty, pwede nyo silang tawagan sa contact number na yan or mag-email na rin kayo, And dito naman guys, nakalagay din yung mga social media account nila. Pwede nyo silang i-follow para maging updated kayo sa mga new release flashlight model nila, So ngayon, buksan na natin para makita na natin yung unit sa loob. At eto na nga yung laman ng kanyang box. Unang-una, syempre, yung kanyang user manual. So kung meron man akong mamiss na hindi masabi sa video to, basahin nyo lang tong user manual at malalaman nyo yung full details ng item na to, And then next, syempre, yung kanyang charging cord. Eto, type C. Ito siya. And then meron siyang isang extra O-ring. Ayan guys, waterproof sealant. At syempre yung mismong flashlight. Ayan siya. So focus tayo dito. So ngayon guys, ito yung dahilan kung bakit siya tinawag na twist. Pwede mong gawing straight or pwede mong gawing fold yung kanyang head, And tignan nyo yung kanyang appearance guys, yung kanyang design. So napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. Ito yung kanyang LED guys, pati yung RGB nandun na din. And then ito yung kanyang tail cap na magnetic. So buksan na natin siya para makita natin yung kanyang battery, So alisin lang natin yung kanyang battery protection film.
Sa mga baguhan dyan, so kailangan lang natin alisin to para magamit natin yung mismong flashlight. So yung battery niya, check natin. Ito siya guys, 21700 model na lithium ion battery. And yung capacity niya is nasa 5000 mAh. So meron din siyang protection circuit, no, para hindi siya ma-overcharge and over-discharge. Yun ang kinagandahan ng mga branded talaga na quality ng flashlight. Dahil yung mga battery ginagamit nila is high quality din. Eto guys, as you can see, naka-indicate na protection circuit siya, no? Or meron siyang built-in na protection circuit. Actually, kung may extra ang battery na ganito, makikita mo naman, no, yung mga normal size lang. So ito mas mahaba siya. Ngayon ipasok na natin. Nagbi-blink siya, no? Ibig sabihin, ready to operate na yung mismong flashlight. Ayan, ready to use na talaga siya. So ngayon guys, sisimulan na natin yung kanyang UI. I-explain ko siya ng dahan-dahan para hindi kayo malito. So magsisimula tayo dito sa kanyang main light. Single press lang tayo guys to turn on the light. Ayan siya. Ito yung kanyang eco mode. Napakahina pa niyan. And then press and hold lang para mag-adjust yung kanyang gear. So ito yung low mode. Yung kanina eco, ngayon nasa low mode na tayo. Press and hold again guys to adjust the gear. Ito na yung kanyang medium mode. As you can see, malakas-lakas na siya. Okay na yung buga niya, and then press and hold again to high mode. Ramdam ko na yung init sa kamay guys, yung buga ng ilaw niya. And then ayun yung kanyang turbo mode. Last mode, ayan na siya. Ayun lang guys, no, 5 cycle lang yung kanyang mode. So pag nag single press tayo, turn off na siya. So every time na magta-turn off tayo, single press lang. And ngayon naman, doon naman tayo sa kanyang strobe. So triple press. Eto guys, naka-turbo mode siya, no, yung kanyang strobe. Ayan, ang sakit sa mata. So single press to turn off. Ganun lang siya. And ngayon, dito naman tayo sa kanyang RGB mode or yung 3 color niya. Ang gagawin lang natin dito, double press. At eto na siya, yung kanyang warning sign. So 2 color siya, no. And kung gusto natin siyang i-adjust, ang gagawin lang natin, press and hold. Ayan siya guys. Magiging stable siya na 1 color. And then press and hold again. Magiging strobe siya. Ayun. Pero red pa rin siya ha. So pag nag-press and hold again tayo, magchi-change color na siya sa ibang kulay. So eto yung kanyang green. Naka-steady lang. Press and hold, magi-strobe naman yung kanyang green. So napakasimple lang, no? And then pag nag-press and hold again tayo, lilipat siya ng ibang color naman. So ayan, nasa kulay blue siya. Then press and hold again, blue strobe naman. Ayan siya guys. Ganun lang yung cycle ng mode niya. So pag nag-press and hold again tayo, babalik siya dun sa kanina, yung 2 color. Ayan, yung warning sign. So napakasimple lang, no? This time, dun naman tayo sa kanyang UV light. Ayan. So pag naka-turn off yung flashlight, press and hold lang natin siya. At ma-access na natin yung kanyang UV light. Napakalakas talaga niyan guys ha. Napakalakas talaga niyan. So hindi lang natin siya masyadong napapansin ngayon. Kasi hindi naman natin siya natututok sa dilim. At saka walang color na dapat mag-reflect. Pero ayan, sa phone natin, nagre-reflect yung kulay niya. Sa kamay natin, mahina lang talaga. At yun na yung kanyang overall UI. Ganun lang siya gamitin guys. Napakasimple lang naman. Huwag kayong magpa-stress, no? By the way, hindi ko pa pala naipapakita sa inyo yung kanyang charging port. Eto. Medyo mahigpit nga lang. Eto siya guys, no? Type C. Ayan siya.
So make sure lang na isara natin to ng maigi para hindi siya mapasukan ng tubig in case na malaglag siya. Isa rin talaga sa mga nagustuhan ko rito is yung kanyang kulay, no? Yung pagiging camouflage color niya. So napakaangas tignan. At ito yung kanyang clip, guys. In case na gusto nyong isabit sa mga sinturon ninyo or sa bag ninyo. So kung sa size naman yung usapan, ayan, saktong-sakto lang siya. Non-slip design din siya, no? Kaya maganda talaga yung pagkakagrip ng kamay mo. Ayan guys, yung magaspang na nakikita nyo. Kaya hindi mo talaga yan basta-basta mabibitiwan, no? So mamayang gabi guys, ipapakita ko sa inyo yung actual performance niya, no? Stay tuned. A few moments later. Good evening everyone. Tonight, no, masusubukan na natin si Nikron B70 Max. So this is the eco mode guys. Ayan, yung sobrang hina. Yan yung kanyang eco mode. And then, eto naman yung low mode. As you can see, okay na rin yung kanyang low mode, no? Nakikita na rin natin yung dinadaanan natin. Ayan, medyo malayo-layo na yung throw niya. Walang halong daya yan guys, ha. Ayan talaga, oh. Yan talaga yung ginagamit nating flashlight. So, ngayon, doon naman tayo sa kanyang medium mode. Eto na yung medium. All goods na siya, no? Sa medium pa lang. So sa mga naghahanap ng EDC thrower, hindi ito yung para sa inyo, no? Kasi kung nakikita nyo, semi-flood talaga yung liwanag niya. Kaya hindi siya yung thrower na EDC type talaga. Pero sa mga naghahanap ng semi-flood, perfect talaga to sa inyo. Eto na yung kanyang high mode guys. Parang hindi ka panipaniwalang 3,500 lumens lang talaga yung maximum niya, no? And ayan na yung kanyang turbo mode. So napakalakas. Tignan nyo yung mga poste guys. Hanggang dulo talaga nakikita. And ayun yung kubo. Napakalayo na rin nun pero nararating na liwanag niya. Actually, mas malakas pa nga to sa headlight ng motor ko. Kung ganito lang kalakas yung headlight ng motor ko, siguradong mumurahin ako ng mga nakakasalubong ko. Lakas oh. Kitang-kita talaga yung buong kalsada. Walang ligtas. So ngayon, lipat muna tayo ng pwesto. Eto na guys, yung kanyang turbo mode. Ang lakas talaga oh. Grabe. Wala akong masabi sa flashlight na to. Kung EDC type lang talaga yung usapan at kung trip nyo yung mga malalakas na EDC, ito talaga. Ito talaga yung recommended ko sa inyo. Kahit nasa 3,500 lumens lang siya, pero parang ang hirap paniwalaan na nandun lang talaga yung lumens niya. Lakas oh. Grabe. Tignan nyo yung mga bahay oh, parang araw din. Parang sumikat yung araw eh. So sa mga gusto rin bumili nito guys, ilalagay ko na lang sa description natin yung link kung saan ko siya nabili, no? Para hindi na kayo mahirapan sa paghahanap. So yun lang, no? God bless everyone and see you next video. Thank you for watching.